Hindi na kailangan pang maghintay ng matagal. Ang balitang matagal nang inaasam-asam ng maraming senior citizen sa Pilipinas ay sa wakas isa ng realidad. Mula sa pagiging usap-usapan at pangakong paulit-ulit na inaantay, ngayon ay may petsa na. Bukas na bukas, August 5, magsisimula na ang Universal Social Pension Payout at posibleng umabot ng 6,000 ang matatanggap ng mga kwalipikadong benepisyaro. Totoo yan. Hindi na lang ito sismis o balitang napapadaan sa radyo. Kumpirmado na may pondo at may listahan na ng mga makakatanggap. Sa panahon kung saan bawat sentimo ay mahalaga, lalo na sa mga matatanda nating kababayan na umaasa lamang sa munting pensyon mula sa SETH o sa suporta ng mga anak. Ang halagang ito ay malaking ginhawa. Para sa ilan ito'y pambili ng gamot. Para sa iba, pandagdag sa pagkain o pambayad sa kuryente. At sa mas marami, ito ay simbolo na hindi sila nakakalimutan ng pamahalaan. Ngunit tulad ng anumang ayuda o benepisyo may proseso, at dito pumapasok ang malaking tanong. Kasama ba ako sa makakatanggap? Sa video na ito, ipapaliwanag natin ang buong detalye. Sino-sino ang kabilang sa listahan? Paano makukumpirma kung kayo'y kabilang? Anong B ang kailangang dalhin? Saan ito ipapamahagi? And the inquest mayaring pumunta. Hindi lang yan. Ilalantad din natin ang ilang pagkukulang na dapat bantayan gaya ng mga hindi lehitimong text o tawag na umaasang makahuthot mula sa mga senior. Kung ikaw ay may nanay, tatay, lolo o lola na nag-aabang ng ayuda o pension, siguraduhin mong marinig nila ito. Dahil sa panahong napakaraming maling impormasyon ang kumakalat, ang totoo, malinaw at detalyadong impormasyon ay isang uri ng serbisyo. At yan mismo ang layunin natin dito. Kaya manatili at pakinggan ang buong paliwanag para makasigurong hindi kayo mapag-iiwanan sa pamamahaging ito ng social pension. Simulan na natin. Ngayong malinaw na magsisimula na ang pamamahagi ng Universal Social Pension ngayong August 5. Hindi maiiwasan na marami ang nagtatanong, totoo ba talaga ito? Saan ito ibibigay? Paano kung hindi ako makapunta? May kapalit ba ako? At higit sa lahat, paano ko malalaman kung kasama ako sa makakatanggap? Sa totoo lang, ang dami talagang hindi pa klaro sa marami nating mga kababayan. Kaya kailangan ng masinsin at malinaw na pagtalakay at dito natin sisimulan ang lahat sa mismong layunin ng Universal Social Pension. Ang programang ito ay nilikha para bigyang suporta ang mga indigent senior citizens. Ito iyong mga matatandang walang sapat na pinagkukunan ng kita. Walang pensyon mula sa SICE o iba pang government retirement systems at kadalasan ay wala ring regular na tulong mula sa pamilya. Kaya kung isa ka sa mga senior na may IT pension, maaaring hindi ka kasama sa makakatanggap ng Universal Social Pension. Maliban na lang kung ikaw ay classified pa rin bilang indigent basis sa assessment ng DOTist. Kaya mahalagang malinaw sa bawat isa. Hindi lahat ng senior citizen ay automatikong makakatanggap nito. Pero kung ikaw ay kwalipikado, siguradong may matatanggap ka. Ngayon, tungkol naman sa halagang makukuha, maraming nalilito. Ang iba akala ay 500 kada buwan pa rin, tulad noong mga nakaraang taon. Pero ang maganda ngayong due, at 25 ay pinalawak na ang coverage at tinaasan na rin ang budget. Kaya ang makukuha ng isang senior citizen ay maaaring 6,000 kung ito ay nakaipon na mula January hanggang June dahil quarterly ang payout at minsan ay delayed pa ang distribution. Kaya bumabagsak sa iisang schedule ang 6 na buwan, imagine mo isang araw lang ng pila 6 na buwan ng tulong ang matatanggap mo. Malaking bagay lalo na sa mga umaasa na lang sa maliit na kita o donasyon mula sa anak, kapitbahay o simbahan. Pero paano nga ba malalaman kung kasama ka sa listahan? Ang una mong dapat gawin ay kumontak sa inyong barangay. Sila ang may hawak ng listahan na ibinaba ng SETH para sa payaw. Kung hindi man sila ang mismong nagpapamahagi, sila ang may access sa listahan ng mga benepisyaro. Maaari ka ring pumunta sa Municipal Social Welfare and Development Office, Mustodo, o sa inyong Taguig Social Pension Desk. Kapag nandoon ka na, hanapin mo ang listahan at tingnan kung kasama ang iyong pangalan. Kung wala, huwag agad mawala ng pag-asa. Maaring hindi pa updated ang listahan o baka kailangan mo lang magpasa ng updated na requirements para ma-assess ka uli. Isa pang tanong ng marami, anong mga dokumento ang kailangan kong dalhin sa araw ng payaw? Simple lang, valid government issued tulad ng Senior Citizen E, Voters AO, kahit barangay certificate na nagpapatunay ng iyong identity at residency. Kung hindi ka makakapunta ng personal, pwede kang magtalaga ng authorized representative. Pero kailangan ng
authorization letter na may pirma mo kasama ang photocopy ng EE mo at ng representative mo. Kadalasan, kailangan ding may medical certificate o certification mula sa barangay kung ang dahilan ng iyong hindi pagdalo ay dahil sa kalusugan. Kaya kung ikaw ay may sakit, hindi kailangan pilitin ang sarili. May paraan para matanggap pa rin ang tulong na para sa'yo. Ngayon may ilan na agad nag-iisip, paano kung wala ako sa listahan? Pero tingin ko ay qualified ako. Diyan papasok ang application process. Hindi ito automatic pero pwede kang maghain ng request for assessment sa CEFB o the list. Ibig sabihin magpapasa ka ng dokumento tulad ng proof of no pension. Kung meron kang galing is kailangan mong ipakita kung magkano at bakit kulang. Barangay certification at medical records. Kung ikaw ay may karamdaman, magiging subject ka ng validation. Titingnan kung talagang kailangan mo ng tulong at kung wala ka talagang sapat na pinagkukunan ng kita. Kapag pasado ka, isasama ka sa susunod na batch ng payaw. Isa pa sa mga dapat pagtuunan ng pansin ay ang mga scam na nagsisimulang lumaganap sa social media at text messages. Marami na ang nakakatanggap ng mensahe na tipong ikaw ay napili para sa 6,000 ayuda, ay click ang link na ito para maklaim. Huwag ninyong i-click ang mga link na inaiyan. Ang Universal Social Pension ay hindi ipapadala sa cash. Hindi rin ito pinoproseso online sa pamamagitan ng mga unknown website. Ito ay direktang ibinibigay ng SETH sa pamamagitan ng payout sa barangay o municipal center. Kung may duda kayo, itanong agad sa barangays, huwag maniwala sa mga tawag o text na humihingi ng personal na impormasyon kapalit ng ayuda. Tandaan kapag totoong gobyerno ang nagbibigay, hindi sila humihingi ng bayad o load pabalik. Sa usapin naman ng mga na-delay ang payout, maraming nagtanong, bakit August ang simula ng bigayan? Hindi ba dapat quarterly? Totoo, dapat quarterly ang bigayan. Pero dahil sa ilang factors gaya ng validation delays, procurement processes at minsan ay bagyong nakaapekto sa schedules na ipon ng payout, kaya sa August na ito, mas maraming matatanggap dahil pinagsama-sama na ang nakaraang mga buwan. Ang maganda rito, hindi mawawala ang pera. Hindi porkit hindi mo nakuha ng February o May ay hindi mo na makukuha. Naiipon ito at ibinibigay sa tamang panahon. At syempre, hindi mawawala ang tanong ng karamihan. Ito ba ay regular na? Taon-taon na ba ito? Ang sagot ay bawat taon may budget para sa Universal Social Pension. Sa katunayan, pinapalawak pa ito ng gobyerno dahil sa patuloy na panawagan ng mga senior citizen groups at ng ilang mambabatas. May mga panukalang batas na rin para gawing mas malawak ang coverage at isama maging ang mga low-income pensioners ng basta't below certain threshold ang natatanggap. Kaya habang ngayon ay para lang sa mga indigent, posibleng sa mga susunod na taon ay mas marami na ang makinabang. Pero syempre kailangan pa rin ng masusing pagbabantay, pagsubaybay at pagpapaabot ng mga hinaing para masigurong tuloy-tuloy ang pondo at patas ang pamamahagi. Kung ikaw ay senior citizen o may kakilalang senior na nangangailangan ng tulong, huwag nang mag-atubiling alamin ang karapatan at benepisyong para sa kanila. Huwag matakot magtanong sa opisina ng barangay. Huwag mahiya sa paglalapit sa mistudo at higit sa lahat, huwag papasok sa alinmang transaksyon na hindi malinaw. Dahil sa dulo, ang benepisyo ay nararapat lang mapunta sa mga tunay na nangangailangan. Hindi sa mga nagmamadaling man lamang o sa mga nagkukunwaring taga-gobyerno. Ngayon habang naghahanda ka na para sa payout, bukas siguraduhin mong dala mo ang lahat ng kailangan. Alam mo kung saan pupunta at nakausap mo na ang tamang opisyal kung sakaling may problema sa pangalan mo. Mas mainam na handa kaysa maguluhan sa mismong araw ng bigayan. At kapag nakuha mo na ang tulong, gamitin mo ito sa kung ano ang pinakamahalaga sa iyo. Gamot, pagkain o kahit simpleng panggasto sa araw-araw. Hindi ito malaking halaga. Pero kung tama ang paggamit, malaki ang naitutulong sa isang buwan na puno ng gastusin. At higit sa lahat, ipasa ang impormasyong ito. Maraming senior citizens ang walang access sa social media, YouTube o kahit balita. Ika nga, ang impormasyon ay hindi lang para sa sarili. Detay, pati buong komunidad.